Matapos ang ilang araw na pananahimik ay muling bumanat si Kapitan Dado Clemente. Pinayuhan pa nga nito si PBBM Jr. Advice lang, brotherly advice lang sa'yo. I'm trying to save you, no? I'm trying to save you. Kasi pagka hindi, you really will go down. Hinahayaan mo eh. Hinahayaan mo. Sabihan mo yung asawa mo, huwag ka munang makialam. Patawa-tawa lang ito sa mga balitang kakasuhan rin daw siya, gaya ni General Macanas. Okay lang, kasuhan niyo ako, okay lang. May lawyer naman. Pero inisip ko, wag na ako mag-lawyer, papakulong na lang ako. Pakulong ako, sisikat ako nun eh. Di ba? Sisikat ako nun. Pag ako nakulong, si Johnny nga, si Johnny Macanas, sikat na yan, pag tumakbo senator yan. Dagdag pa ni Captain Clemente ay igala at respetuhin ang nasa PNP at AFP dahil andyan sila para protektahan ang mamayan at ang bansa. Kailangan ninyo ang PNP at saka ang AFP. When push comes to shove, pagka naging critical yung situation, you need the PNP and the AFP as one intact institution. AFP, PNP, intact. Part of that constitution, an article in the constitution, sinasabi, it will defend the state. Pagkadelikado yung state, it has to defend the state. That's why yung estado ni BBM, meron siyang espada. The sword of, the sword of, Damocles ba yun? Okay, nakalimutan ko na, Bobo. Okay. The sword, okay, na pagkakinakailangan ng BBM administration when it feels threatened, na natatakot siya na it is reaching an ELE event, no? Extinction level event. parang meteor tatama sa planet Earth. Extinction, mayari ng mga dinosaur. When the Philippine government, the President of the Republic, Mr. BBM, ayun din na siya yung presidente ko eh. Nag-withdraw na ako support. Masarap yung pakiramdam. Wala na ako expectation eh. Wala ako in-expect sa'yo. Kahit binoto kita, wala na ako expectation sa'yo. Nag-withdraw ako sa'yo. Now, when they feel threatened, they can draw that sword na nakatago lang yung espada. At sasabihin niyang charge. O sasabihin niya, pagtanggol mo ko. Yun ang AFP tsaka PNP. Pero, may pero eh. At the same time, the Constitution says, the AFP and the PNP will protect the people. Kaya, wag niyong murahin yung AFP at PNP. Diyos ko. Protector of the people. Protector of the state. Kita niyo yung sakit ng ulo ng AFP at PNP? Gumagano na yung utak niyan. Ngayon, hindi na malaman kung bakit ba tayo napasok dito sa langya na to? Ano ba nangyari? Binoto ka rin namin. Pare-pares tayo nabudol. Pare-pares tayo nabudol. Animal, ano ba? Wala di mo mapagkakaila yung nangyayari. Kaya tawanan mo. Okay. So, malinaw. Wag ninyong mumurahin ang AFP, PNP. Kakampi nyo yung AFP, PNP. No matter what happens, it is the duty of the AFP and PNP to defend the state which is threatened. Right now, it is being threatened. No? And at the same time, defend the people. So how will the AFP, PNP react? Ano ba? Paano na? Well, as the months unfold, mga kabrigada, na makikita kung ano ba talaga ang labas ng baraha. Para tayo nagpupuso yan eh, no? So, nakikiramdam yung dalawang organization na yan. Nakikiramdam. So, sige, sunod-sunod lang kay BBM et al, no? In company. Kikiramdam. Protect the president. Mga ganun ba? Yun yung normal na trabaho. Protect the president, the vice president, lahat. Protect the Senate, protect the Congress.
Yan, meron daw destabilization. Destab. Alam niya. Tulungan ko kayo. Intelligence estimate. Ang destab, hindi galing sa taong bayan. Ang taong bayan nagre-react. Hindi galing ang destab sa mga PMAyer. Hindi galing sa mga sundalo na retired. Hindi galing sa mga maiingay na mga vlogger. Hindi. Hindi galing sa taong bayan na nagwi-withdraw ng support. ito yung kaya ako di ka nakaka-vlog. Dami. Dami. Nusulat ko sa kalendaryo, kinakamay ko, sinasagot ko isa-isa. Sorry, pagka di pa ako nakakasagot, ibig sabihin, di ko pa nalilista yung pangalan nyo, natabunan, dami-daming text. Nag-iisa lang ako. Yan ang destabilization plot. Nag-iisa. Paano ka magde-destabilize ng gobyerno eh? Paano ka sinasabing pilit na, ano yun, anong crime? Sedition. Sedition. Paano ka walang yan. Kalokohan eh. So, ito, parang 15,000. May mga ganon, darabas. Yung nasa change.org, mga 12,700, no? So, ganon. Tapos may kay Johnny Macanas, merong mga 1,000. So, ang counting ko, nag-start na ako sa 15,001. Doon, yung akin, 15,001. So, yung kay Johnny, tsaka yung sa Macanas, at tsaka yung sa change.org, ano na yan. So, rounded off 15. I was thinking, start off with 20,001. But, mabagal, pero okay lang. We have all the time in the world. BBM has to prove himself for the next how many years? 4 years. Hanggang 2020 siya, mandate niya, di ba? 31 million. Bumoboto pa lang 15,000. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung ang tao walang pakialam, walang boboto sa manifesto. There's no need to take down my Facebook account because how can the existing government be worried when people like me na nagsasabi na ito yung akin, yung pananaw ko, tingin ko, yung hindi ka na fit na presidente. Kahit ipagsigawan ko yun, 31 million yung boto niya. No? So, dapat, ang daming ganito. Kunyari, isang ganito 200, 200, 300, ilan yung ganito na. So, wala, bago umabot ng milyon yan sawan-sawa na ako. Kaya it has to be something, mamaya sabihin ko kung paano na lang. Ayoko na napupuyat ako napupuyat ako. You have to help, no? You have to help. Kayo, kung gusto niyo ng seryosohan, okay lang. Pero, may effect no? May effect. Okay. Patalon-talon ako So, yung gustong sa ngayon, name, age, occupation, location. Okay? Yun ang may message nyo. Name, age, bakit? Ma'am, di pwedeng 10-year-old, di pwedeng 4 years old. Name, age, 18 pataas. And surprisingly, maraming salamat nga pala dun sa mga naglakas ng loob na makasaling pangalan nila. You have to be proud of yourself. Kasi pagka ito, natapos to. kahit ilan to, pagawa tayo rebulto. Ito ang 20,000 na nagpirma. Ito yung 20,000 na magpirma. All over the world. Maghanap tayo ng kung saan natin ilalagay. The events that unfolded in 2024. Diba? December 2023, December 30, starting in December 30, 2023, and then it unfolded in 2024. The following Filipinos raised their voices, di ba? And made the manifesto. Nandun yung manifesto. Withdrawal of support, di ba? There's nothing wrong about that kasi exercise of our freedom of expression. Hindi ka violente, hindi ka namamaril, hindi ka nananakot. Yung gustong pumirma. Ang problema, itong administration sumasagot ng
pananakot. Yan ang problema. Which means, tama yung nakalagay doon sa manifesto, oppressive. Tapos, nagsusuppress ng katotohanan, nagsusuppress ng rights ng tao, nagsusuppress ng freedom of expression. So, tama, yun nakalagay doon sa manifesto. Administration, i-call off nyo na yung mga troll ninyo na bayaran at mga vlogger na bayaran kasi sayang yung pera ng taong bayan.